Ay, naku, mukhang fashionistang statement mo ngayon. Hoy, sobra ka naman. Pang ano lang to, pang banjing-banjing. Banjing. Ikaw nga dyan, tinan mo. Ano? Wow, rampage ka, no? Ay, hindi kaya. Fairness, ha? Baho-baho mo, ha? Ay, ikaw, tignan mo. Oh, look at your fingernails. Ay, pantay na pantay yung dumi sa kuko mo. Hoy, ikaw nga dyan, eh. Tinan mo yung mukha mo. Parang bagong scrub. Naku, daming lipag, in fairness. I'm sure, gate ka, no? Wow. Alam mo nga, yung nakakainit. Bakit ganun? Pagka tag-init, parang ang love life ko, tagtuyot din. Girl, speaking of tag-init, may dumarating na hot na baget. Ay, grabe naman magsalita ito. Oh, biceps. Hi, I'm Oliver. Call me Oily for short. Really? Hi. Dinuraan niya ako. Hi, I'm Breezy. Alam mo, dapat siguro sa'yo, bihisan. Gusto mong bihisan kita. Marami ako mga basahan dyan. Alam mo naman, uso ngayon sa mga bagets, yung talagang warat-warat. Ay, nako, kung wardrobe naman yung offer mo, ay sa akin ka na lang sumama, ibabahay kita. May napulot ako dyan. Karton ng ref, wala pang lukot, amoy bago. Ay, bongga yun. Girl, unfair ka maglaro, ha? Ako ang una nakasite dito sa mensyang na itay. Huwag kang mga aga. Ano mga agaw? Ikaw nga eh. Mas maitim ang budhi mo kaysa dyan sa kuko mo. Ha? Ah, gano'n? Sinisiraan mo ba ako dito sa bagets na to? Alam mo, ikaw, mas mabaho ako sa'yo. Ay, mas madumi ako sa'yo. Mas mabaho ako sa'yo. Mas madumi ako sa'yo. Ay, ano ka sa baho? Tinuraan niya ako. Ang baho mo rin. May try. Pangit na pala. Ay, Pangit kaya naman, lang. no? Sino dyan, girl, lalo? Di ko alam. Wala! Halika dito. Saan mo pinapatulan yung bagets namin, ha? Boyfriend ko siya! Hahanap ko. Kaming bahala sa iyo. Anong gagawin mo sa akin? Lilinisan ka namin! Hindi! Pababanguhin ka namin! Akin na yung kuko mo! Akin na yung kuko mo! Anong driver? Dahan-dahan naman sa pagmamaneo. Nagugulo yung buhok ko eh. Bakit nagugulo yung buhok mo? Dahil ba sa lakas ng hangin? Hindi. Dahil dito sa katabi ko, sa sobrang takot niya eh. Nasasabunutan niya ako, hinihila niya yung buhok ko. Ah! Mama, ang bilis niyo naman mo yata magmaneho. Yung isang pasahero ko nalaglag. Kailan yun? Bayad na yun eh! Ay! Ano ba naman yan, mamang driver? Dahan-dahan ka naman ka biglang pagpreno. Sub kami, ha? Bakit? Kaya ka ba nagre-reklamo eh? Natsachancing ang kanyang lalaking katabi mo? Hindi, no? Paano niya ako matsatsansingan? Eh, patay na nga siya, oh! Sa nervyos. Ay! Dali. Mga panyero at panyera, bilang mga senador, no? Siguro mas maganda kung dapat mayroon tayong pinag-uusapan dito. Dahil madalas, wala tayong pinagtatalunan o wala tayong issue. Kaya mas maganda sana kung bago man lang dumating ang ating Senate President, eh meron na tayong topic na inaayos. May issue na. Di ba? I agree. Pag-usapan natin ang mahalagang issue na gumugulo sa ating bansa. Anong mga issue yan, Panyero? Ang issue kung saan nanggagaling ang mga salita o expression at paano ito nag-e-evolve gaya ng salitang ganon. Saan natin nakuha yung ganong expression? Actually, ang ginagamit na ngayon may ganon. Oo, diba? Parang sa palagay ko, ginagamit yan para mag-express ng, pag-iinsulto sa di ka panipaniwalang claim o statement. Halimbawa lang, sinabi ko sa inyong lahat,
bukas hindi ako papasok ng Senado kapag hindi niyo ako susunduin sa bahay ko. Eh di pwede kayo lahat magsabi ng, may ganon? Correct! Yan. Tama rin sinabi niya. Yan, correct na yan. Alam mo, dati sinasabi ng mga tao ay tumpak. Pero ngayon ay nag-evolve naman na eh. Ang sinasabi is, tama, tama, tama daw. Yan. Isa pa yung issue yan. Yung inuulit yung sinasabi ng tao. Alam mo, tingin ko isang expression na yan na parang gusto mo sabihin doon sa kausap mo or doon sa statement niya na alam mo na ang sasabihin niya. Pero hindi ka panipaniwala. Diba? Halimbawa, gusto mong sabihin na maganda ang damit mo, pero hindi mo ito masabi dahil baka sabihin ng mga kausap mo, mayabang ka. Yan gagawin mo, sabihin mo, uy, ang ganda ng damit ko. Ang ganda raw, oh. Meron naman isang salita na lumalabas sa bilang katunayan na ang salita o expression ay pinapaigsi na dahil pabilis na ang buhay ngayon. Dati kapag naniniwala ang isang tao, hindi naniniwala ang isang tao sa kausap niya ang sinasabi. Hindi ako naniniwala sa mga bagay na sinasabi mo. Mahaba. Ano na ngayon yung sinasabi? As in. Yan, isa pa yung as in na yan. Alam mo, isang expression niya na yung pagdidiin sa isang statement, okay? Pagka tipong gusto mong idiin yung sinasabi o dagdagan ng as in. Halimbawa, ganito, makinig ka. Hindi lang basta tinapos ng anak ko ang exam. Okay? Kundi nagtapa siya. As in. Dinuin mo eh. Diba? Yung as in na yan ang nagbibigay ng flavor o alat dun sa kwento. Kaya yung as in, yan ang asin ng statement. Mismo. Mismo. Correct. Actually, tama yun. Napansin niyo ba yung mga sinasabi niyo? Yan ang expression ng pag-agree. Kapag hindi ka naniniwala sa sinasabi mo, pag nag-agree ka naman, yan mga yan ang sinasabi mo. Mismo! Correct. Actually, in fairness, ang dami natin na pag-usapan, no? Alam mo, yan. Kagaya niya sinasabi mo, isa pa yan, makakadagdag yan sa topic natin yun. Yung word na in fairness. Exactly. Kasi maraming hindi nakakaalam na ang expression na to ay two words. In fairness, di ba? Ang tamang paggamit niyan ay ipinagtatanggol mo o binibigyan mo ng credit ang isang tao na mga sinasabi. Halimbawa, in fairness to him, maganda yung report niya. Hindi ba? Dapat lagi natin ginagamit yan na merong to para tukuyin o sino man yung pinagtatanggol niyang sinasabi niya. Ganon. Pero, Senator, sa panahon ngayon, ang gamit dyan usually, isang word. Pag sinulat yan, isang word na lang siya. In fairness, tama ka. Good evening, Senators. Yes, sir. As Senate President, I would like to demand that all of you today speak formally. Lahat tayo magsalita ng salitang formal. Respetuhin natin ang Senado. Lahat ng usapin ngayon ay dapat makabuluhan. Kailangan lahat ng ating pag-uusapan ay formal. Kailangan lahat tayo ay magpakadisente. Magpakadisente daw, oh.